Sa breeding, ang binibigay sa breeding naman, ang binibigay sa supplement lang ay malunggay lang. At saka beef pro sa pakain, Integra 3,000 lang. Pagka-kondisyon ko ng flyer, kailangan makuha mo yan sa pagpapalipad pa lang. Pagpapalipad pa lang ng ibon. Bago siyempre sa supplement. Sa supplement, ang ginagamit ko naman sa supplement ay nagbibigay ako sa kanila ng Ebios. Pag halimbawang derby na, 2 araw sa tarak, uwi ng linggo, ay binibigay ko sa kanila ay electrolytes at saka amoxicillin. Pinaghahalo ko sila. Para pagbagsak pa lang ng ibo, sabihin maaagapan natin sa kanila yung mga ade-adeno. Halimbawang Sabado lang ang kargahan at linggo uwi, ay binibigay ko naman sa kanila ay electrolytes at saka Doxilac. Pinaghahalo ko rin yun. Doxilac, pinaghahalo ko rin sa tubig yun. Bago sila bumaba, nagaling sa lipad, yun ang iinumin nila. Para naman yun, kung sila tamaan ng sipon, o tamaan sila ng one eye cold, meron agad silang panangga. Welcome back sa Herbin's Love TV! At namang loop na to, ay napanalunan ko to. Yung prime nitong loop na to, napanalunan ko sa kalab ng SLRPC. Yung nag-second ako at saka nag-third ako, 2 sunod. Ngayon, ito pinagawa ko nung napanalunan ko sa SLRPC na pooling. Bala kong lagyan ng ibon na pan-south, pang summer. Kasi meron na akong pan-north dun north at saka SDR binala ko, baka sumobra ibon, dumami. Kaya nagpagawa ko ng pan-summer, para meron pan-summer, meron pang SDR, at saka may pang norte. Ang design ko ng loop ay iisa, gawa ng hati siya hati yung loop na to, may hati sa gitna, hindi yung kumpleto bubong niya. Hati siya, talagang etong dinisign ko sa loop ko para yung ibon, imbis pag halimbawang umulan, nababasa sila. Pag halimbawang mainit, naiinitan sila para yung ibon, lalo na sa kondisyon ng katawan nila. Kasi siyempre, ang ibon natin, kailangan laging nasa kondisyon. Lalo na ang mga flyer, ang mga panlaban ng ibon natin. Kailangan lagi silang kondisyon. Naiinitan sila, naaarawan sila. Para lumakas ang kanilang mga katawan. Yan, sariling design yan. Sa breeding, ang binibigay sa breeding naman, ang binibigay sa supplement lang ay malunggay lang at saka beef pro. Wala na, yun lang ibinibigay sa aking mga sa breeding. Kapag may inaka, nagbibigay ako sa kanilang sa pakain, Integra 3,000 lang. Sa umaga, Integra 3,000. Sa hapon, sinasamahan ko siya ng kapag may inakay, Integra 3,000 lang ang binibigay ko. Wala na sa breeding. Lalo pag may inakay, Integra 3,000 lang yun. Umaga at hapon lang yun. Integra 3,000. Pag naman sa breeding, bago ko pa lang sila sinasalang, at bago pa lang sila magkapares na sila, binibigay ko naman sa kanila sa umaga na pakain, Integra 3,000, sa hapon, yung breeder mix o flyer mix na may kahalong Integra 3,000. Yan, ibinibigay ko sa kanila. Bago sa flyer naman, sa pagkakondisyon ko ng flyer, syempre palipad. Number 1 dyan, number 1 sa pag-aala sa flyer natin at lalaban na sa karera, syempre number 1 dyan, yung palipad. Kung paano gagawin yung sistema sa pagpapalipad nila sa araw-araw, gagawin sa kanila bago dumating ang training o derby, kailangan makuha mo yan sa pagpapalipad pa lang. Pagpapalipad pa lang ng ibon. Bago siyempre sa supplement. Sa supplement, ang ginagamit ko naman sa supplement ay nagbibigay ako sa kanila ng Ebios. Yung Ebios na yun ay natutunan ko lang kay Kuya Toy Beats, gawan Japan. Doon ko lang siya natutunan. Napanood ko lang yung vlog niya na yung Ebios pala ay maganda. Maganda sa ibon, lalo na
Lalo na pag sa karera. O kaya sa pulling, sa mga pan-race, maganda yon. Bago, pag ang ibon naman ni galing na sa karera ang ibon, nagbibigay ako sa kanila ng binibigay ko naman sa kanila ay electrolytes na pag halimbawang derby na, 2 araw sa track, uwi ng linggo, ay binibigay ko sa kanila ay electrolytes at saka amoxicillin. Pinaghahalo ko sila. Kasi syempre, hindi natin mga sasabi, may iwasan yung hindi natin may iwasan yung sakit na adeno sa loob ng track, ang timano, pag uwi ng ibon, agapan agad natin. Para pag bagsak pala ng ibon, sabihin maaagapan natin sa kanila yung mga adeno. Pag halimbawa naman sa halimbawang Sabado lang ang kargahan at Linggo uwi, ay binibigay ko naman sa kanila ay electrolytes at saka Doxilac. Pinaghahalo ko rin yun. Doxilac, pinaghahalo ko rin sa tubig yun. Bago sila bumaba, nagaling sa lipad, yun ang iinumin nila. Para yun naman Doxilac at saka electrolytes, para naman yun, kung sila tamaan ng sipon, o tamaan sila ng one eye cold, meron agad silang panangga. Bago naman sa Martes, pag Martes, nagbibigay din ako sa kanilang Doxilac. Doxilac ang binigay sa kanila, maghapon, nakababaw ng Doxilac sa kanila. Huwebes, ganun din, Doxilac pa rin yan, ayan Doxilac ang nakalagay dyan sa painuman ko. Maghapon yan. Pag-uwi naman ng ibon, nagaling karera, halimbawa umuwi, lumapag, galing sa lipad, halimbawa Biyernes sa loading, uwi sila ng Linggo, ay binibigay ko sa kanila, nagsusubo ko sa kanila, na galing karera ng B22, at nagbibigay ako sa kanila ng Victory Champion Pills. Ayun ay sinusubo sa kanila. Sinusubukan ko sila ng gano'n kasi yon, hindi sila tumukha sa loob ng truck o tumukha sa kanila, hindi man sila tumukha sa loob ng truck ng Sabado o Biyernes ng hapon o Sabado o Linggo ng umaga, hindi sila tumukha o uminom, yung katawan o kaya makainom sila ng laso sa daan, halimbawa bumaba sila ng palayan o kaya sa mga kanal, sa bangbang, pampatanggal yon, yung B22 at saka yung Victory Pills. Pag uwi at nakainom siya, magre-recover na uli sila, gaganda na uli yung droppings nila. Pagdating sa hapon, ay binibigay ko naman sa kanila, nagbibigay ako sa kanila ng Wakamoto bago sila matulog. Sa hapon, tuwing Linggo, nagaling sa karera, sa hapon naman yon, nagbibigay ako sa kanila ng Wakamoto at saka Victory Pills bago sila matulog. Yun ay binibigay ko sa kanila bago sila magpahinga. Alas 5 ng hapon o alas 6 ng hapon, bibigyan ko sila ng Wakamoto at saka Victory Pills. Yung hindi ko marilimutan sa pag-aalaga ng kalapate, yun nga, yung nag-contender nga ako sa sa Legazpi Albay 2010. Yun nga, hindi ko marilimutan. Sabi ko, sa isip ko, nag-contender pala ako. Biglang napatigil yung ibon, sayang. Ayun nga, sabi ko sa'yo, nabanggit ko kanina. Nabanggit ko din sa nakakumbinsi ako ng hipag ko na lumipat dito, napabayaan ko yung mga ibon. Kaya ako nagkalapati uli Sabi ko, makapagsubo ko yung uli magkalapati. Gusto ko magkalapati uli Sabi ko sa isip ko at saka sa puso ko. Sabi ko, makapagkalapati uli. Masubukan uli kung kaya ko uling kunin yung dating contender, kung kaya ko uling manalo, kung kaya ko uling sumabay sa magagaling na mag-iibon, magkakalapati. Kasi nung panahon na yun, ang dami nagkakalapati na yun Marami na rin dami na nagkakalapati sa Kabuyaw. Yun, hindi ko malilimutan sa pag-aalaga ng kalapati. At saka syempre tulad sa atin sa pagkalapati, sa pagmamahal natin sa kalapati, hindi natin pwede pabayaan. Kailangan mahalin natin yan. Kasi alaga natin yan Yun hindi ko makakalimutan. Yun lang sa 2010 na yun. Sa pag-out ng mga linyada ko dito, Time Loop, pwede naman pwede rin ako mag-share sa inyo. Nasa inyo kung gusto nyo. Kung gusto nyo naman, kung gusto nyo tumingin, hindi pumunta kayo dito. Sige, bibigyan ko kayo, tuturuan ko pa kayo ng mga sistemang na syempre, pammalakasan tuturo ko sa inyo, sistemang pammalakasan. Kahit tayo
medyo ganito lang sa mga panris ang nanalo. Pero, kung gusto nyo, basta pumunta kayo dito. Bibigyan ko kayo ng maayos na ibon at saka magandang sistema. Ang may papayo ko sa kanila o advice sa mga newbie, lahat naman ni hindi naman tayo mga newbie. Nag-aalaga lang tayo ng mga ibon. Sa panahon niyo, walang mga newbie. Sa panahon ng araw, walang mga newbie Ewan ko lang ba't nag-newbie ngayon. Pero ito lang may advice ko sa inyo. Ganun yung pag-aalaga ng kalapatin nyo, mahalin nyo, huwag niyo silang pabayaan, pakainin sila sa tamang oras, sa tamang oras sa pagpakain, huwag niyo silang gutumin. Siyempre, inaalagaan niyo yan. Pati, yung mga ipapayo, yung pang ipapayo ko pa sa inyo, sa mga tulad nyo rin pa-share, na kailangan natin siyempre na laging malinis ang kulungan, malinis ang loop, malinis ang kapaligiran. Maganda yung tinutulugan o yung kinukulungan ng ating mga alagang kalapate. Kailangan laging malinis. Kailangan linisin natin sila, maayos. Bago siyempre, magandang pampakain. Magandang pakain nila. Pakainin natin sila ng malinis na pagkain. Yung malinis na pagkain. Kung kailangan yung ag-agay ng pagkain, yung ag-agay, linisin nyo, bago nyo lang ibigay sa kanila, yun, number 1 din yun. Meron din papunta sa tagumpay yun. Kasi pag ang ibon na pinakain natin, sa mga mga baguhan nagkakalapate, ang mga ibon, pag pinakain natin sa kanila, yung walang ag-ag, at tulad din, madudumi yung patuka nila, doon tayo magsisimula magkaproblema sa ating mga alagang kalapate. Kailangan linisin natin, masarap pa kinakain nila, maayos, malinis. O, ang tubig, malinis din ang tubig, malinis. Kahit sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, linis natin, painom mo ng tubig nila. O, mas maganda ito, kung maglilinis tayo ng tulad ito, sa tubig naman, tulad ito sa tubig, kailangan, halimbawa guys sa karera, linisin na natin. Halimbawa, yun, galing sa karera, linisin natin ng painuman nila. Ganon, bago, pati sa, huwag natin paghihipuin ng kalapate. Tulad to, sa mga newbie. Kasi mga baguhan, tulad niya, mga baguhan. Huwag natin paghihipuin yung mga alaga natin. Hayaan lang natin sa kulungan, pakainin natin, paliparin natin. Bigyan natin sila maayos na vitamins. Tulad niya yan, turo ko sa inyo, Beef Pro, MWF. Ganon. Bago pa ito ang flyer mix na malinis. Tubig na malinis. Yun, ganun lang. Yun lang, may papayo ko sa inyo. Pati, huwag niyo pati binay-baby kalapate. Huwag niyo binay-baby. Huwag niyo binay-baby na tulad na. Nasa kakulong lang. Huwag hindi. Hanggang sa abot ang makakaya nyo, gawin nyo. Para kayo manalo. Yun lang masasabi ko sa inyo, mga newbie. Huwag yung, pati kung halimbawa mayroong nagtuturo sa inyo na tinuturuan kayo na medyo nakakagan sa loob nyo, yun, di gawin nyo. Pero pag halimbawa malay tinuturo sa inyo, huwag nyo gagawin, mamatay na mga kalapate nyo, mga ibon nyo. Yun, basta alagaan nyo na maayos ang ibon nyo. Alagaan nyo, gandahan nyo pag-aalaga, gandahan nyo pagkukondisyon. Tsak, dadaling kayo sa tagumpay niyan. Shoutout nga pala kay kay Boss Herbin at nakakapasyal dito sa bahay. Mamaya, makakainin ito na masarap. Siyempre, shoutout din sa kay may bahay, kay Boss, kay Commander, sa aking asawa. Shoutout yan. Kahit pa paano hindi siya sa akin sa pagkakalapate. Siyempre, nagkakapera rin sa akin yan. Pag nananalo ako, pare. Baka, kumabara ko. Si Mano, abot dyan. Ayan, isa, binabayad ko ng kuryente. Kuryente, tubig. Yung pinapagalunan ko. Isa, binibili ko ng gatas ng anak kong babae, na bunso. Saka pampers, saka tubig. Shoutout nga pala kayo, sa tatlong kong anak. Sa tatlong kong anak na nag-aaral. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay tatay. Sa nanay ko, sa mga mahal kong mga magulang. Sa aking mga mahal na kapatid. Salamat po sa inyo, Tay. Thank you. Siyempre, shoutout din sa magtatrabaho nila. Isama na natin yon. At baka mamaya, maghanap yun Shoutout sa mga magtatrabaho dyan, nila tatay, tsaka nila nanay. Saka, siyempre, shoutout kay Ate Tinay.
Sa buo-buo ng MRPC, shoutout sa inyo. Kay Ate Tinay, kay Boss Makoy, kay Ate Edna. Lalo sa magiting na driver ni Ate Tinay na si Boss Jun. Shoutout sa inyo. Kay Brad Pastor. Kay Jack. Shoutout natin si Jack. Andun nagpapa-shoutout sa akin kanina Si Jack, taga San Cristobal. Shoutout kay Ronald. Saka sa mga Treskilyon sa San Isidro chapter sa Kabuyaw. Shoutout sa inyo mga brad. Mga kabrad ko dyan. Sa kumaturo, paparali tayo ha. Siyempre, shoutout din sa Panginoon natin. Maraming salamat sa Diyos. At hindi tayo pinababayaan sa pag-aalaga natin ng mga alaga nating kalapate, sa alaga natin ng mga hayop. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Dahil lalo sa Kanya, hindi tayo pinababayaan sa araw-araw. At siyempre, nagpapasalamat din ako. Pagpapasalamat na rin ako ha. Salamat sa pag-unlock ni kaibigan Herbin sa pagpunta rin sa bahay. Pag-uwi nito, hindi ito mawawalan. Meron to pag-uwi. Kalameti, shoutout sa inyo. Boss Meti, Boss Habok, shoutout nyo sa mga kaibigan natin dyan na pumasyal dito. Ayos lang, mga pare. Hindi na sayang ang tattoo. Baka sumobra pa tattoo. Shoutout sa inyo. Saka kay Henry Gicolia ng San Juan, Batangas. Shoutout sa iyo, pare. Dito, binisita ko ng ating mga kaibigan. Siyempre, shoutout din sa sarili ko. Si Edgar, shoutout ko si Edgar. Edgar Candelario, shoutout kita ha. Walang sika ginawa mo sa akin, hindi mo ako sinoutout. Pare, sinakantay ko yung shoutout mo. Kaya limutan mo ako, barag pa naman tayo. Shoutout sa'yo, pare. Sa lahat ng mga kakilala ko na hindi ko nabanggit. Shoutout sa inyong lahat. Muli, ako nga pala si Marvin Neri, ang pigeon pansier ng Calamba, Laguna. Ang 3 Kids Loop ng Calamba, Laguna. God bless.